Good morning guys. Nato PSA. Kukuha ko ng birth certificate. At narito na kami sa proseso. Kumuha ko ng form, pipilapan, PWD. So pinapipila ko doon sa misis ko. Tapos susunod daw dito, pupunta ako sa bawal daw, sabi ng misis ko. Palaging ganyan yan pag nagbablog ako. Palabas na ako dito sa kumuha ako ng birth certificate. So ayan, patatapos ko lang kumuha ng birth certificate at pauwi na tayo. Didetalye ko na lang sa inyo yung pagkuha ng birth certificate dito sa PSA. Philippine Statistic, ano pala to? PSA, Philippine Statistic, ano ba yung A? Authority. Kasi dati Philippine Statistic Office, PSO ba? Oo, yun, gano'n. Ngayon, pala? Philippine Statistic Authority. May autoridad sila, gano'n. Dati, opisina na ngayon. Ngayon, may authority na sila. Ayun. So, simulan na natin na pag-explain patungkol dito sa pagkuha ng birth certificate, Sinomar, ano pa ba yun? Sinomar, meron pang isa eh. Basta birth certificate, Sinomar, tsaka parang sa barangay, gano'n. Dito tayo ngayon. Iba-iba ang presyo nila. Mas mahal yung Sinomar. Kaya, siyempre, titignan ko may Sinomar. Sinomar, ano ba yung Sinomar? Ibig sabihin, nagpapatunay na wala kayong asawa at kayo legal na single, binata at dalaga. So, ayun, nakakuha na ako ng birth certificate. So, ang birth certificate dito, 235, isang kopya. So, meaning to say, pagka kumuha ka ng dalawang kopya, 235, 470. 470 at saka pagkatapos nun, meron pang kasamang miscellaneous. Babayad ka pa ng 80 pesos sa miscellaneous. At 100 pagka Sinomar ang kukunin mo. Ang Sinomar nga pala, mas mahal. Teka, napaka yung pa. Mas mahal yung Sinomar dito. So, yun. Mas mahal ang Sinomar, no? Certificate of no marriage yata yun. Sinomar. Yun. Dito kami sa lungsod ng Pasig. Ang mayor dito si Vico. Pero tinanong ko rin, ano yung 80 pesos na babayaran namin? Kasi before ka pumunta dun sa window para i-release yung yung birth certificate, kailangan magbayad ka muna ng miscellaneous. 80 yun. 80, sabi ko, para saan yun? Siyempre, matanong ako. So, sabi nga doon, para daw yun sa sa upa ng PSA dito kasi lang sila dito. Nakiki-opisina. So nagbabayad sila ng office nila dito. So nagbabayad. At taong bayan pa rin. Sino kukuha ng birth certificate, Sinomar, tsaka yung may isa pa nakalimutan ko isa. Basta yun sa barangay yata, ganun. So ito, pauwi na kami. 235 pala, ang birth certificate. So, dito muna guys. Palabas na ako Baka madapa ako. Paglabas niya, pwede na kayong sumakay dyan. Ba't saan ka pa pupunta? Baklaran. Babaklaran ka? Sama tayo? Yung pwede. Sa isang pwede na lang. Paano naman maganda? Ano bibili mo sa Baklaran? Diba? Okay guys. Nakain ako dito. Nakain kami dito sa Chowking. Ano ba to? Braised beef. Oh, wala. Ba't tumabo? Braised beef. Ayun.
Mamaya lang. Paplato na mamaya kung magkano nagastos ko dun sa birth certificate. Ayan, pauwi. Pauwi na kami. Pauwi na kami. Uy, tricycle yan. Ah. Pasyal kayo dito sa amin, oh, lubak-lubak. Nasa bundok kami, bundok. Oh, ayan, oh. Damit na mo, ha. Ayan. So, hanapin nyo ako sa mga ganitong lugar. Ayan. Pauwi na kami. Ganda nga. Ganda. Dito kami sa squatters area. Wala naman kaming pera, eh. Squatters area sa kami. Buti pa yung kapitbahay namin, nagpapagawa, oh. Ito kami, nasa squatter lang kami. Wala, eh. Ganito lang nagabuhay ng Pilipino. Pa-squatter na lang. 25. Ay guys, so natunghayan nyo na yung aking travel doon sa sa Pasig, sa baluarte ni Mayor Vico Soto. Yon, doon sa Pasig, no. So natunghayan nyo yung aking punta ron na kumuha ako ng birth certificate. So ang gusto ko lang ipaano sa inyo, paalam sa inyo na pagkuha ng birth certificate, kung diyan kayo kukuha ng birth certificate sa mga satellite offices nila. Satellite yan, eh. Hindi naman yung main. Ang main nasa Quezon City, yung PSA na tinatawag, yung Philippine Statistics, ano ba yung A? Nakalimutan ko na noon. Authority. Autoridad sila patungkol dyan, no? Galing. Autoridad. So, bago tayo magkomento doon, dito muna tayo, magkano ba yung nakuha ko dun sa birth certificate doon? Kasi kung i-ano niya sa mga mall, meron sa mga mall, magko-cost yun ng ng 300 to 350 pesos, no? Birth certificate pa lang yun. Yun ang pinakamura, birth certificate doon. Pero dito, nag-travel na ako doon kasi pagka dito kayo sa mga mall, di ba, mayroong mga lumalakad dyan na, kumbaga, para satellite din, kukunin yung information, tapos 1 week pa bago dumating. 1 week. Sabi ko, 1 week pa. Napakatagal naman yung 1 week pa yung yung birth certificate. Kailangan ko na. Kasi maraming pinagagamitan ng birth certificate, kagaya nung pagka kayo kapalista, yung sa COMELEC, kailangan may birth certificate kayo, tsaka valid ID. Kung kayo sabihin na natin, ba tawag dito? Maraming pinagagamitan ng birth certificate. Kung kayo kukuha ng passport, kailangan nyo rin ng birth certificate. Marami pang bagay. So, nasa dalawang yun, ang dahilan kung bakit ako kumuha ng birth certificate. So, kasi kung kayo, halimbawa, magpapa-renew kayo ng passport nyo, pasaporte nyo, kailangan nyo pa rin ng birth certificate. Kasi, schedule kasi yan sa pag-renew ng passport nyo. No? So, DIY KKB, bakit magpapa-renew ka ng passport mo? Bakit? Masama bang magpa-renew ng passport? Passport. So, anyway, dito tayo sa tinatawag na presyo ng ng birth certificate dun sa Pasig. Satellite nila to, So, gaya nga sabi ko, ang main office niya nasa Quezon City. So, doon ang presyo, ang binayaran ko doon, kung PWD ako, siyempre, yun lang ang nagiging pakinabang ko ba, PWD, priority ka sa pila, yung mga ganun ba. Tapos, walang discount doon. Kung magkano yung binabayaran ng iba na ordinary, ganun din ang binabayaran ng mga senior at saka ng mga PWD. So, doon sa tagpong yon, inalam ko kung magkano. Sabi sa labas, 235. Pagpasok ko naman, sabi ko, 235. Sige, bakit ang mahal naman yata na 235? So, inalam ko. Kasi ang alam ko doon sa main office,
100 ano lang, yung mga 150 pesos, mga ganon, more or less. Doon sa main office yun, 150 pesos. So, dito, excuse me, sa Pasig, meron pa akong binayaran kaya pala naging 235, may babayaran ka pa palang 80 pesos doon sa miscellaneous. Tapos, bayad kami, pero hindi po pwedeng ako hindi magtanong. Tinanong ko nga, para saan itong miscellaneous na to? Ayaw sumagot ng kahera. O, next window ako. Pagdating ko kasi priority hindi na dadaan pa sa pila. Pero okay, may inggit sa mga PWD senior. Darating din kayo dyan. Magiging priority din kayo. So, ganun nga. Bayad ako miscellaneous, 80 pesos bayad. Pagbayad, punta na ako dun sa Kasi ang window lang niya, window 1, i-check kung yung information mo tama. Tapos, susunod doon, window 2, doon ka na magbabayad ng miscellaneous mo. Pagkabayad mo ng miscellaneous mo na 80 pesos, diretso ka na sa window 3. At doon naman, magbabayad ka pa ng 155 pesos. So, meaning to say, 155 pesos tsaka 80 pesos, 235 nga. Magkahiwalay lang yung presyuhan. Pero sa labas, sinasabi ni Manong Guard, 235 nga raw. Yun pala, lahat na yun. 235, 80 pesos sa miscellaneous na sinasabing, tinanong ko, para saan itong miscellaneous na to? Siyempre ako, matanong ako Talagang hindi po pwedeng hindi ako magtanong. Nagagalit siya, miss ko. Huwag ka naman magtanong, bayad ka na lang. Hindi po pwede. Hindi po pwedeng magbayad na lang ako kung hindi ko alam kung ano yung binabayaran ko. So, yun nga, 80 pesos pala guys, yung miscellaneous na yun, para pala dun sa budget nila, dun sa upa. Umuupa pala yung yung PSA dun sa Pasig. Dun sa munisipyo mismo ng Pasig, na yun pala ang binabayaran naming 80 pesos dun. Pagka kayo kumuha dun ng like for example, Sinumar, birth certificate, at yung sa may barangay, ewan ko anong barangay yun, hindi ko na inalam. So, 80 pesos pala yung binabayaran natin. Tayo pala yung nagbabayad doon sa building, upa nila doon. Doon sa building ng PSA, na satellite office nga nila. Baho ka rin. Hindi ka baho. Hindi, kidding aside. Baho na naman. So, may nagtitindan taho sa labas So, yun nga, 80 pesos para dun sa upa nila, yung miscellaneous, sa ating pala kinukuha yung bayad na yun, So, anyway, mas lumapit naman kaysa nga naman pumunta ng Quezon City, So, okay na rin yun. So, pag ko naman doon, bayad naman ako 155 dun sa mismong birth certificate. Ito pa question ko dyan Nagtatanong lang po ako sa ating mga opisyalis ng gobyerno. Bakit hindi po ba po pwede sa munisipyo namin kung saan ako sinilang? Halimbawa, like for example, sinilang naman ako dito sa Antipolo. Ang records namin dito sa Antipolo, naroon na birth certificate ko kasi dito manggagaling sa Antipolo City, dati Rizal, ang aming birth certificate na sinubmit na, kumadron na lang ako, hindi naman ako hospital. Kumadron ako, ng nanay ko na nagluwal sa akin, yung tumulong sa nanay ko para iluwal ako sa kanya sinapupunan, dito po ako sinilang. So, meaning to say, narito yung birth certificate ko. Kung saan ka sinilang, naroon ang birth certificate mo. So, kagaya nun, dito ako sinilang. So, bakit hindi po pwede yung birth certificate na kukunin ko sa munisipyo namin? Kailangan ko pa ng, dati kasi PCSO yan. PCSO nga ba? Philippine Statistics Office, PSO nga. Ano ba? Basta, ganun. Kasi PSA na ngayon Philippine Statistics Authority. Kaya nga yan, hindi natin malaman. Office dati, ngayon, Authority. Papalit-palit sila ng pangalan, So anyway, yun nga katanungan ko, bakit kailangan ko pa ng manggagaling sa PSA? Po pwede naman ako kumuha sa munisipyo namin na hindi na ako luluwas pa. Diba? Dapat doon sa munisipyo na lang. Saan ba galing yung mga records na yan na nasa PSA, sa Philippine Statistics Authority? Siyempre, galing din yan sa munisipyo namin kung saan ako sinilang. So, naroon ng record. Kung ano yung kukunin mo sa munisipyo mo, halimbawa, kumuha ka birth certificate,
Kung ano yung itsura ng birth certificate mo, ganun din ang yung kinuha mo doon sa doon sa PSA. So sabi ko, bakit kailangan pang kailangan pa ng ganun, PSA pa, certified true copy ng PSA, samantalang certified true copy na yun, galing sa munisipyo namin kung saan ako isinilang. At gayon din naman kayo, kung saan kayo isinilang. Pero, nakakatulong lang yung PSA sa ganitong sitwasyon. Halimbawa, sinilang ka sa Mindanao, tapos narito ka sa Maynila. So, luluwas ka pa ba ng munisipyo sa Mindanao kung halimbawa ikukuha ka ng birth certificate, hindi na. So, PSA ka na pupunta. Pero, eto yung punto ron halimbawa, kailangan mo ng birth certificate, nasa Mindanao ka naman. Di ba? Nasa Mindanao ka. So, karaka po, pwede mo kunin agad yung birth certificate mo, di ba? Doon sa, halimbawa, nasa Mindanao ka, sa munisipyo kung saan ka sinilang. So, hindi ka na kailangan pan lumuwas o mag-request doon para dito sa PSA na to. Di ba? Sa munisipyo na lang o maaaring may satellite sila doon na PSA doon sa Mindanao. So, yun nga inaano ko bakit hindi na lang doon sa doon sa munisipyo namin Pero naman, advantage naman yan doon sa malalayo. Like for example nga, di ba? Taga Mindanao ka, doon kay sinilang, kukuha ka ng birth certificate sa munisipyo, narito ka sa Maynila. So, makakatulong yun yung PSA na certificate na original certified true copy, di ba? Pero kagaya namin, hindi naman kami lumilisan sa aming probinsya, Pwede na siguro sa munisipyo, yun yung nga ang tanong ko bakit kailangan pa namin ng PSA? Pwede naman kami kumuha sa munisipyo namin na mas malapit pa sa aming kinalalagyan. Yun ang yun ang punto ko ron di ba? So, kailangan pa namin bumayad ng 155 pesos. Di ba? Taxpayers money na naman yun. Kita na naman sila doon. Di ba? Dagdag sa kawan ng bayan yun Yung pagkuha-kuha ng birth certificate. Lalo na yung Sinumar. Ang Sinumar guys, doon sa Pasig, syempre, babayad ka uli ng 80 pesos, miscellaneous fee o basta kung yung kasama yun sa pambayad niya kasi umuo pa lang daw sila dun Sabi nung isa sa staff dun tinanong ko talagang inukil ko, para saan ba ito 80 na to? Hindi sir, ito yan kami po ay sa main office sa East Avenue. So, sa Quezon City. Kami, nagkaroon kami ng opisina rito. Kami po nakiki-opisina lang dito sa munisipyo ng Pasig o City Hall ng Pasig kung sasabihin nyo. Munisipyo kasi dati yung tawag namin Ngayon, naging na yan to? Ayun, nabot na naman akong tanghalian dito. So, yun nga, City Hall na. City Hall of Pasig Kasi syudad na sila kami po sabi ng PSA staff, kami po umuupa rito, kaya yung miscellaneous na yan na 80 pesos, doon po napupunta yan. So, maliwanag, di ba? Maliwanag yung kanilang pagpapaliwanag, doble-doble ka. So, maliwanag yung paliwanag niya sa akin. Na yun, gagamitin nila sa pang-upa doon sa munisipyo ng Pasig. Kasi parang lang sila doon parang kung sabihin na natin, umuupa lang sila ng building nila doon Nasa ground floor lang naman ng munisipyo. So, yun, 80 pesos, tsaka yung 155 na presyo mismo nung birth certificate, 235 nga, tama si Manong Guard doon sa labas, 235. Pero yun nga question ko kung po pwede sana, kung ako naman narito sa bayan siningilangan ko, narito yung original na birth certificate ko. Yung original birth certificate ko, narito. Yung kasi sa kanila, certified true copy na nanggaling ko saan ka isinilang. So, ang pinagtataka ko, kagaya nun, nagpunta ako sa tawag dito sa may dito sa, yung voting, yung ahalal ka, ahalal. Yung boboto ka, ano tawag doon? Sa, yun, basta doon. Ayoko na kasing isipin yung mga ganyan kasi, minsan, nagkakamali ako ng boto. Yun, sa Comelec. Comelec dito, sa lalawigan ng Rizal. Comelec, So, Comelec, kailangan pa. Nung kasi, sinasabi sa akin, kailangan ng
NCO, National Statistic Office. NCO, National NSO pala, National Statistic Office. NSO nun. Ngayon, PSA. Yun nga, no? Natandaan ko rin, National Statistic Office, NSO. Kailangan yung NSO. Meron ako nun yung NSO na naroon yung original ko, naka-copy furnished dun yun, yung original birth certificate ko. Kasi nakita ko na yung original birth certificate ko na ini-issue ng aming munisipyo So, naroon yun. Tapos, may tatak lang siya na NSO, National Statistic Office nun Ngayon pala, PSA na, Philippine Statistics Authority na, Dati, office lang sila, ngayon authority na. Palipat-lipas, pabago-bago sila ng pangalan. Kaya nga, yun National Statistic Office noon, NSO, ngayon PSA na, Philippine Statistics Authority, PSA. So, pabago-bago sila, nakakalito nga minsan. Imbis na NSO na lang ngayon na PSA na. So anyway, yun nga ano ba ang mas matibay? Ang naroon sa munisipyo? O yung nasa NSO dati o PSA ngayon? Di ba yung birth certificate namin na nasa munisipyo kung saan kami isinilang? Dahil doon din ang galing yung kanilang kopya doon sa PSA. Kasi nakita ko uli yung yung copy ini-screenshot lang yata nila yun yun din yung original na yun kung ano yung meron ako dito sa munisipyo namin yun din ang kinokopya nila dito sa so bakit nagdodoble pa yun ang tanong lang naman ako bakit ayaw nyo pahintulutan yung original copy namin dito sa siyempre certified true copy rin pero yung pinagkunan nun talagang certified true copy nung original copy nung birth certificate ko. Diba? So, nagtatanong lang po, samantala sa munisipyo namin, wala pa nga 100 yan, baka 50 pesos lang o 40 pesos At malapit pa ang biyahe namin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa meron pang nakalagay na PSA. Nasaan ba yung kinuha ko? Nasa misis ko Worth 235 pesos, 80 at saka 155. So, yun, nagtatanong lang po ako, dapat ewan ko ba? Noong kasi, ganun pa rin Miski dito sa dito sa Comelec nga, yung lilipat ako ng voting precinct. So, kailangan ko pa rin nung kasi hinahanap sa akin, NSO. Iba na PSA na. So, kukuha ko ng original na PSA. At, just to give you a heads up, guys, pagka humingi ka ng dalawang kopya, dalawang piraso din na babayaran mo, wala na yung kung magkano kung 155 mo yung birth certificate, 155 ang babayaran mo doon sa second copy. Di magkano yun, Kaya nga, laki ng kita lang. Kung halimbawa 10 yung i-request ko, di, yun? 10, 1,500 yun. Ang laki ng kita ng, ng PSA, Bakit hindi na lang, kumbaga, magkaroon ng half pair yung susunod na kopya. Papel lang naman ginamit nila dun, di ba? So, nakita na yung iyong records. Gusto mo lang magkaroon ng nasusunod na kopya. Parehas pa rin ang presyo. Ano kaya yun? So, yun yung katanungan ko lang, bakit ganun? So, syempre, sabihin na, kasama rin sa budget yan. Pagka yun 10 kinuha mo, 1.5. Kasi nga guys, kailangan kasi maraming kopya Ayaw nila ng Xerox lalo na dyan sa Comelec, kailangan la original. Dala mo naman yung original mo, kukunin nila yun. Yun ang ayon sa kanila, sa Comelec. Kukunin nila yun, hindi mo po pwedeng iuwi uli yun. Sabi ko, bakit ganun? Nagtatanong lang po ako sa Comelec satellite office, kagaya din sa Rizal, na hindi ko po pwedeng iuwi yung birth certificate ko. Po pwede naman siguro yung Xerox ko, nakita rin yun na may original, pero kukunin pa rin yung original copy. Diba? So, kopya ko yun Pwede ko naman yung Xerox, nakita nyo na may original authenticated naman yun Kaya nga yan So, ibig sabihin, kukuha na naman ako ng bago kasi kinuha nila yung yung birth certificate ko na galing sa Philippine Statistics Authority, di ba? So, another 155 na naman yun. Dahil wala na akong kopya Kaya nga, ang ginawa ko ngayon, kumuha na ako ng 3 kopya.
Imagine that. Na tatlong kopya, 155 times 3. Di, ano yun, 400 plus yun. 465 pesos yung tatlong 155. Imagine. Pero one time lang yung 80 pesos yung miscellaneous fee. Imagine, kada kopya, 155. Grabe. Hindi man lang hindi man lang, kumbaga, babaan yung presyo ng second copy. Kalahati na lang, medyo ano pa yun reasonable pa yun Pero yung kada kopya, wala nang ang discount ng PWD tsaka senior kada kopya, talaga naman, kung magkano yung kopya ng isa, yun din ang kopya hanggang so on and so forth. Kahit sandaan pa yung walang discount yun. Kahit sandaan piraso pa yung yun, na ipakopya mo, 155 pa rin ang isa niya. Diba? Samantalang, kumbaga, ang isang kopya, halimbawa, reasonable, 155. Pero yung second copy, naroon na naman yung sa computer mo, ipiprint mo na lang, nahanap mo na, so kahit kalahati, pwede rin 155, o kalahati mo, sabi mo ng 70 pesos, yung susunod na kopya, and so on and so forth, then mas makakasave dun sa taong bayan yun. Kasi nga, bakit kukuha ka ng dalawang kopya? Ayun nga binigyan ko kayo ng example kagaya sa Comelec. Kukunin yung original base sa experience ko to. Ako mismo, ang nagsasabi sa inyo, kinukuha yung original birth certificate. Hindi na yung, baga, eto, nakita nyo na original. So, ito na yung Xerox copy, sasabit ko sa inyo. Hindi Yung original talaga kukunin nila So, saan kaya nila gagamitin yung original na yun? So, yun nga. Bakit? Wala ba tiwala yung kanilang mga boss na nakita yung original, tapos ito yung Xerox copy na isasubmit ko. Pwede naman Xerox copy na, kita na naman yung original. Kopya ko to, binayaran ko to yun nga, hindi ganun yun hindi ganun ang policies and procedure nila Kaya nakakalungkot, magastos. Paano kung ikaw isang isang kaigsan to ka, sayang din yun. Isipin mo, 155 pesos, 2 kilo o 3 kilo na yan. 2 kalahating kilo, gano'n. O 3 kilo kung 50 pesos ang bigas. Pero hindi. Medyo mahirap kainin yung 50 pesos na bigas yan. Mas maganda yung 60, 70 pesos. Ang sarap kainin nun. Alang mahal, no? So, yun ang katanungan ko lang Bakit kinukuha nyo pa yung Pangalawang tanong ko, bakit kinukuha nyo sa Comelec yung original birth certificate? Nakita nyo na naman. Diba? Nakita nyo na naman. Ipapile nyo? Papile nyo, nakita nyo na naman yung original birth certificate. Ibalik nyo sa amin at magpa-Xerox na lang kami at i-submit ko sa inyo. Diba? Ba't kailangan nyo pa na original? Bakit? At pangalawang bakit? At pangatlong bakit? Baka malasing na tayo, no? Kidding aside, guys. So, yun. Ang gastos ko lahat ay doon. Hindi kasama yung pamasahe, at saka konting biskwit, at konting kape-kape. Siyempre, magugutom ka rin pagpunta rin. Kailangan nating may kape at saka biskwit, ganun. So, 235 ang binayaran ko plus 155 kasi 2 kopya ang kinuha ko So, masakit sa bulsa. Masakit sa bulsa para sa pangkaraniwang mamayan na isang kaigsan to. Kaya lalo na ako, PWD na ako, wala naman ako trabaho. So, hingi lang ako sa mga anak ko. Baka naman, anak, pahingi ng pera, kuha akong birth certificate. Kasi gagamitin ko sa dun sa demokrasyang pinaglaban ng ating mga ninuno, yung pagboto. Yung malayang pagboto kung sino ang ating ihalal. Yun nga Kailangan ko pa ng birth certificate. At tapos, yun nga. Kasi yung birth certificate ko nun, kinuha rin nun, nung magparehistro ko ng panibago. Ngayon, kumbaga, lilipat kasi ako ng ng barangay. Kumbaga, lilipat ako ng barangay, kaya kailangan pa rin ng birth certificate. Diba? Hindi po pwedeng palibat mo agad ng karaka-raka. Plus, yung valid ID mo. Bukod dun sa birth certificate, kailangan mo ng valid ID. It's either na galing yan sa barangay o kaya
SSS number mo o kaya naman marami pa yung mga valid IDs nyo, driver's license, yung mga ganun ba. So yun, medyo napagod ang inyong abang lingkod. Yung birth certificate lang ang kinuha ko, birth certificate. So gagamitin ko talaga yan sa sa Comelec. At po pwede nyo rin gamitin nyo kasi ang balita ko sa sa pagre-renew ng passport, kailangan mo pa rin ng birth certificate. Kailangan mo ng birth certificate. Yun nga may passport ka na, magpaparenew ka pa, kailangan pa rin ng birth certificate. Bakit kaya? Naroon na nga yung passport mo. O di, mag-submit ka na lang ng valid IDs mo, valid IDs mo, kahit 2 valid IDs pa, plus yung passport na na-expire. Pero hindi iba na ngayon birth certificate pa rin ang hinihingi Kasi nga, dahil sa ginawa ng isang tao, na di umano, pineke yung kanyang birth certificate. Grabe. Kaya tayong lahat nadamay. Kaya puro birth certificate na lang ang hinahanap kada transaksyon mo sa gobyerno. Dahil sa isang tao na gumawa ng kabalastugan, di umano, damay tayong lahat, Damay tayong lahat. Yun ang pinupunto ko dun Dinamay tayo ng isang tao. Ayan tuloy. Gastos dito, gastos doon. Basta patungkol dyan sa birth certificate, kailangan talaga meron kang birth certificate. Kaya nga, dahil lang sa isang tao, damay lahat Damay lahat. Napagkukwentohan nga namin yan dun Lanjak. Birth certificate. Sino kaya may kasalanan nun? Sino pumeki nun? Sa tingin nyo? Di syempre, imposible naman nasa labas ng gobyerno ang pumeki nun. Di syempre, ang pumeki nun, nasa loob din ng gobyerno. Yun ang matindi nun. Kung sakali man totoo na di umano hindi pineki nga niya yung kanyang birth certificate, Kaya yun Di ba late registration. Hindi masyado sigurong nasuri yung kanyang mga dokumento, Kaya nakakalungkot. Wala rin kumadrona. Baka sabihin, ganun. Ewan ko. Ako, ang daming palusot.com. Siguro miyembro yun ng palusot.com. Member na kayo sa palusot.com. Huwag kayong miyembro sa palusot.com. Mag-miyembro na kayo sa Filipino Guerrilla Forces. Amazing! Dahil ito kung sakali man tayo kung tayo halimbawa may mananakop, kaya nating depensa natin sarili. Kung voluntarism dito sa akin 18 above talaga ang kailangan dito. 18 above. Hindi po pwede minors. Kung yung iba sinasabing may pwede minors para i-train, pero sa akin kailangan talaga 18 above. Para kumbaga walang gusot. Minors hindi pwede. Hindi pwede minors. Kailangan 18 above. Yun po, sa akin lang po yun. Sariling paniniwala ko, 18 above. Ang po pwedeng sumali sa Filipino Guerrilla Forces. Kung 14 ka, te-train ka, hindi pa Hindi pa dapat talaga. Sa akin lang po yun. Sa akin lang po yun. 18 above. Kailangan talaga ang FGF 18 above. Pero kung senior ka na, 70, pwede pa. Kung 80 ka, pwede. Basta ikaw ang iyong puso at damdamin, ay yung kalooban, ay may pagmamahal ka sa ating inang bansang Pilipinas, pwede ka ron. Pwede ka ron. Kung ikaw halimbawa ay may pagmamahal sa iyong pamilya, ay lalong po pwede ka ron. Ang dahilan mahal ko pamilya ko Siyempre, mahal mo pamilya mo, mahal mo rin ang sarili mo at inyong komunidad. Yun ang importante yun. 3 bagay. Mahal mo ang sarili mo, mahal mo ang iyong komunidad, at ang iyong pamilya para proteksyonan sa panahon ng mga mananakop na yan. Yun po ang objektibo ng Filipino Guerrilla Forces. Yan po. So, kung marami mga nadadagdag na kanilang mga sinasabi, basta yun lang ang tandaan nyo. Yung depensa natin ang sarili natin, idepensa natin ang ating komunidad, at idepensa natin lalo't higit sa lahat ang ating pamilya. Napaka-importante nun. So, kung ano man yung iba pang dinadagdag ng aking mga kasamaan, ang akin lang yun lang isipin nyo.
Isipin nyo, may pagmamahal kayo sa sarili nyo, may pagmamahal kayo sa komunidad, at may pagmamahal kayo sa inyong pamilya. Napaka-importante nun. So, kung meron mga vision, mission, kasama na rin yun. Isa lang naman yun bayanihan. Bottom line no, kahit ano pa ang iyong ilagay doon, na batas-batas o susunding batas, ang bottom line nun, pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. Pagmamahal sa ating sarili, pagmamahal sa ating komunidad, at higit sa lahat, pagmamahal sa ating pamilya. Yun po. Yun lang yun. So, kung mga may mission kami, may vision kami, dagdag na lang yun sa susundin. Pero, bottom line nun, kasi yung mga vision, parang ano yan parang, kumbaga, pag ano lang yan ano ba ang ibig sabihin ng FGF? Ano ba tong FGF? So, doon papasok yung mission, vision, no? Pero, ang bottom line nun, equals nun, kahit anong compute nyo, doon sa mga sinasabing ganun, bottom line yan, ang resulta niyan, ang equals niyan, o ang computation diyan ay ang pagmamahal sa pagdepensa sa inyong sarili, ang pagdepensa sa ating komunidad, at higit sa lahat, ang pagdepensa sa ating pamilya. Yun lang. Simple lang. Huwag nyo nang pasakitin ng ulo nyo. Yung ganun lang kasimple yun. So, doon sa mga top commanders, siyempre, may iba-ibang ano yun. May iba-ibang, kumbaga, sinusunod. Ang sinusunod nila para doon sa ating kapwa Pilipino, sa taong bayan. Taong bayan na importante ron. Yun ang ano doon yung mga bagay na yun Bakit tayo napunta ron? Mas importante yun, yung FGF sa buhay natin. So, yun nga. At panoorin nyo yung mga videos na yun. Magsimula kayo dun sa FGF, Filipino Guerrilla Forces TV. Mag-subscribe kayo dun. Tapos simulan nyo dun sa kung marami kayong katanungan. Kasi kung ipapaliwanag ko, haba lang to, paulit-ulit na rin yung aming explanation. So, pasyalan nyo na lang yun. Yung Filipino Guerrilla Forces TV, magsimula kayo sa video 1 hanggang parang video 25 na yata ngayon. So, yun nga, magre-request din tayo. Yun nga, may sinabi si Commander Supremo, na dati Captain General, ang ating binigay na titulo. Ngayon, Commander Supremo na. So, ang kanyang dito, ang kanyang gagawin ngayon sa next video niya, ayon sa kanya, ay kukumpletuhin na niya. Siguro mahaba-haba yun. Kompleto na. Isang video na lang. Isang video na lang. Tapos papangalanan niya na kasabay na doon. Ano ba ang Filipino Guerrilla Forces? Saan ba to nagsimula? Ano ba ang date of birth nito? Ang date of birth nito, April 9, araw ng kagitingan, 2024. Dahil ang inyong abang lingkod, naroon din naman. Nung itinatag tong Filipino Guerrilla Forces, ay naroon po ako, pinag-uusapan na nila patungkol dito sa Filipino Guerrilla Forces. So, date of birth ng Filipino Guerrilla Forces ay April 9, 2024, doon sa libingan ng mga bayani. Diba? Libingan ng mga bayani. Doon po, umusbong ang Filipino Guerrilla Forces. At ang inyong abang lingkod naman, ay naroon din naman. Kasama namin dito, maraming retired military men. At kasama rin yung mga retired police officer. Doon, marami kami doon. Ang kukonti lang doon, yung taong bayan. So, yun, ganito lang po guys, at medyo na yung pagkain ko yan. So maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. So see you on my next vlog. Pagpalain po tayo ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Pagpalain ng Pilipinas. God bless the Philippines. Tanggalin na natin ang tanikala sa ating mga kamay. Salamat po. Kikis lang ako sa aking cellphone. Chup-chup.